maglabas ng milyong-milyong barrels, kailangan nila i-restock yun kasi nga emergency reserve eh. So ngayon yung kagipitan ng supply, actually ngayon pa lamang mararamdaman. So nito nakaraang 4 na buwan, wala pang supply shock dyan. Normal pa to. Yung tuloy-tuloy pa rin because nga naglabas from buffer stocks, because nag-increase ang production, hindi pa actually tinamaan yung supply ng langis sa panidigang pamilihan. Pero kapag ngayon napupunuan na yung mga buffer stocks, habang naiipit yung langis dun sa Hormuz, actually ngayon pa lamang, after 4 months, mararamdaman yung pagbagsak ng supply at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Nakatakot yun. Ang sabi mo pa, Prof, taon. Ang binanggit mo kanina, buwan o taon. So ibig sabihin, pwede pang humaba ito? Habang hindi maayos yung pag-uusap ng US sa Iran, habang hindi pa nirenda ng US ang pag-atake sa Iran, including pag-atake ng Israel sa Iran, of course, yan ang pinaka-weapon na meron ng Iran. Hindi naman siya makapangyarihang bansa tulad ng US. Meron talaga niya, sinasakal niya yung supply sa Strait of Hormuz. At habang yun ang parang ultimate weapon niya, gagamitin yan para marenda na atake sa kanya. I mean, self-defense eh. I mean, ano yan, parang naobliga siya na gamitin yung tanging meron niyang pandepensa ng sarili. Sir Sunny, ang sinasabi po ng pamahalaan, ang sabi ng palasyo, mag-expect tayo ng pasabog dito sa ikalimang zona. Tingin nyo ba mababanggit yung excise tax? Ano yan? Baka naman may masakit lang ang tiyan dyan sa zona mamaya. Pasabog na yan. Oo. Pero tingin nyo ba, isa posible sa pasabog ng ating Pangulo ay yung pag-suspende pansamantala na itong excise tax? Tingin nyo po? Kung positibong pasabog, ang dapat hingin natin sa pamahalaan, gamitin niya ang kanyang emergency powers. Kasi nga, ngayon pa lamang talaga yung pagpasok ng pagkagipitan sa supply, ngayon pa niya kailangan gamitin. Ngayon na, more than ever, gamitin emergency powers. Pero mukhang hindi yun ang gagawin niya. Kasi nga, may 4 na buwan na siya para gamitin yon. Hindi niya ginamit yung emergency powers para kontrolin ang pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Hindi niya ginamit yung emergency powers gamit ang Price Act of 1992 para renta ng pagtaas ng presyo ng bilihin. Yan dapat ulit-ulitin ng publiko. Binigyan ng pamahalaan ng sarili niya ng poder, makialam sa presyo ng oil products at sa batiyang pamimilihan, bilihin, hindi yan ginamit. So sa amin yun nakakapagtaka kasi dumami ang mahirap. Even before the oil price shock, dumaming mahirap. Lalo na ngayon, tumaas ang presyo ng bilihin, hindi naman sumabay ang trabaho at kita, lalo na daming mahirap. So ang tanong, hindi tanong, ang naramdaman ng mga tao, maraming press release, pero wala sila naramdaman na pag-angat sa kailang kabuhayan. Babalikan ho natin si Professor Sunny Africa at magtutungo muna tayo sa Lawag para alamin pa ho yung iba pang mga ulat ni Idol Lawrence Martinez. Lawrence, ano ba yung mga maaari mo pang ibahagi sa ating mga kababayan? Well, ang maibabahagi ko lang for now kasamang Xander at kasamang Angel Alcersoni, no. Again, binagyo kami dito and umaasa yung mga iba nating kababayan ng ayuda kasi yun yung una nilang naisip eh, yung ibang mga kababayan natin na imbes na safety yung ayuda talaga kasi nga yung iba nalunod sa baha yung kanilang mga bigas, yung kanilang mga pagkain at iba pang mga mga resources. And ngayon, though wala namang casualty no na nangyari, pero yung talagang mismong pagtutok ng gobyerno ang inaasahan ng mga Ilocano dito. Well, sa usapin ding agrikultura, yung mga magsasaka natin, though masaya yung iba, kasamang Xander at kasamang Angel kasi nga yung ibang mga magsasaka natin ilang buwan at ilang weeks na rin nag-antay ng tubig dito kasi talagang tagtuyot na dito sa Ilocos Norte. Kasamang Xander. Anong response ng pamahalaan dun sa tagtuyot? Well, merong mga sa NIA and of course ang ginagawa na lang din ng mga ibang mga magsasaka dito meron silang yung tinatawag naming kulokol yung galing sa lupa na tubig or galing din sa bundok na tubig. Yun yung gino-utilize nila para syempre makapag ng mga palay kasamang Xander. For production purposes.
Alright. Punta naman tayo dito mga kasama, Radyo Mansander at Idol Lawrence Martinez. Prof. Sani, doon sa last year kasi na SONA ng ating Pangulo, ang sinasabi niya, nag-focus siya sa ang gusto niya magkaroon ng better opportunities sa mga Pilipino para magkaroon ng karagdagang trabaho. Pero base sa latest labor force survey ng ating PSA, lumalabas pala na itong May 2026, 4.8% o katumbas po yan ng 2.5 million na mga Pilipino ang walang trabaho. At ito ay mas mataas noong Abril 2026 sa 4.7%. Ano ang say nyo dito, Prof. Sani? Alam nyo, yung trabaho naman hindi nagmumula sa langit eh. Kailangan talaga trabaho. Yes, Yung kailangan mo paglikha ng hanapin. trabaho. Oo. So sa amin, ang dalawang dapat magkunan ng trabaho ng ating bansa, agrikultura at Pilipinong industriya. At yung pagpapalakas ng agrikultura at Pilipinong industriya, kinakailangan makialam ng gobyerno. At kung hindi siya maglalabas ng sapat na pondo, sapat na suporta, at sapat na proteksyon para sa agrikultura at industriya, babagsak talaga siya. At yung nga nangyari ngayon, yung agrikultura natin, pinakamalit na sa kasaysayan ng bansa. Yung industriya natin, manufacturing, pinakamalit sa 8 dekada. So hindi lang yan dahil kay Pangulo Marcos. Pero dahil wala naman siyang ginawang pagbabago sa mga patakaran na nagpabagsak sa agrikultura at industriya, tuloy-tuloy siyang bumagsak, tuloy-tuloy ang kakulungan ng trabaho, tuloy-tuloy ang pagpipilit ng ibang mga tao na mag-ibang bansa kasi wala makuha ng trabaho sa Pilipinas. At siguro ako isang point lang, yung Pax Silica medyo usap-usapan siya ngayon, di ba? Opo, oo. Okay. Yung Pax Silica, bahagi ng programa ng Estados Unidos ng America First. So ang gusto ng Estados Unidos, palakasin ang Amerikanong industriya. Ngayon, tataka kami. Kung yung mismong Estados Unidos, ang pinaka-malakas na ekonomiya sa buong mundo, humahabol ang China, pinaka-industrialisadong bansa sa buong mundo, kung siya mismo, nag-America First siya para proteksyon ng Amerikanong industriya, ba't hindi ginagawa ng Pilipinas? Pilipinas first. At kabaligtaran pa. Yung Oo. attitude ng gobyerno ngayon, ibigay ang lahat sa Estados Unidos na mag-America First sila, hindi lang sa US, mag-America First sila sa Tarlac. Kabalintunaan yun. So sa amin, bakit walang kahilintulad na suporta sa Pilipinong industriya? Bakit walang kahilintulad na suporta sa Pilipino negosyante para magkaroon ng trabaho sa Pilipinas? Tsaka kung ang Pax Silica ay ligtas pala, walang issue sa biodiversity, etc. Bakit hindi itayo ng Amerika sa mga disyerto nila? Doon sa malalaki nilang Sa mga lupa. US mismo. Dito pa na napakaganda ng Pilipinas. Correct. Yung New York ka nagdeklara 1 yung moratorium on data centers, di ba? Bawal doon. Yeah. So, Doon bakit- pala mapapaisip ka na eh. hindi kasi nandito siya sa 3 bagay. Una, because maasahan niya, grabe yung bibigyan ng suporta ng gobyerno. Tulad ng libreng paggamit ng lupa ng 2 taon. Pinangako na yan. At iba pa sa mga tax incentives, create more, pagbabawas ng buwis yan na binabayaran ng mga diyong kumpanya. Ikalawa, gusto niya malapit sa ating likas yaman. At yung nickel at copper at scandium, isang maliit na mineral, meron sa Pilipinas na kinakailangan niya. At wala sila doon. At wala sila doon. At yung Pilipinas isa sa pinakamalaking nickel producer sa buong mundo. Yung ikatlo, gusto niya na meron tayong supply chain, yung assembly, testing, packaging, na matagal na naman niyang kinukuha sa atin. Kailangan niya ng mura lakas paggawa na gawin yung assembly, testing, packaging. So pero ang punto namin dito, para kanino ba yan? Kung sinasabing America First, kahalintulad niyan sa Filipino First, pero wala naman ginagawang Filipino First. So Philippine Second sa sariling bansa, hindi yung katanggap-tanggap eh. Pero sabi, magkakaroon doon ng maraming trabaho kapag nasimulan na yan, Sir Sani. Okay, alam nyo, kailangan pabulaanan yan. Yung pag-uulat ng millions of dollars in investments, millions of dollars in exports, dan libo-libong trabaho. Una, gawa-gawa yung numero na yon. Promise, yung sabi nilang 1 million na direct-indirect jobs, imposible yan. Pero isa example lang, pinagmamalaki yung semiconductors, di ba? Yung Intel, sobrang sikat na semiconductor firm yan, di ba? Yung ikalawang pabrika ng Intel sa buong mundo, 1974, sa Pilipinas. After 35 years, nasa Pilipinas yung Intel, yumaman ng Intel, lumakas ang Intel, nag-impake siya in 2009, umalis siya. Meron bang semiconductor na trabaho yung Pilipinas? Wala. So yung, I think about 2,000 at most na trabaho ng Intel. So pinagmalaki ng gobyerno, $1.5 billion in Intel investments, $5 billion in Intel exports, 2,000 jobs.
Kaso, nung umalis siya, wala man naiwan sa atin. So sa amin, wag natin masyadong palakihin yung trabaho na hilig ka. Kasi kung panandalian lamang, dahil hindi siya Pilipinong negosyante, mawawala din yan. Yan, ipagpapatuloy ho natin ang ating talakayan kasama po si Idol Lawrence Martinez at Professor Sunny Africa sa pagbabalik ng State of the Nation Address ang ika-5 yugto. Sona ng Pangulo, ang ika-5 yugto. RMN Network's special coverage. Oras mga kasama, 9:39 na magandang umaga. This news was brought to you by Pag-ibig Fund. Apply now for the Pag-ibig Fund MPL via Virtual Pag-ibig. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With alpha, beta, gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, Some coffee and tea. with MX3, It's for you and me. with MX3, dito ako believe. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. Sa MX3 Capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makapun sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makapun sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Me at si Washing Machine, believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman. Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Santon Gold Coffee Mix. Ako nga pala si Clarice. Naghahanap talaga ako ng kape na hindi lang pampagising, kundi uuwi akong glowing kahit puyat. Good thing may Santon Gold Coffee Mix. Masarap na, may free collagen and glutathione ka pa. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, gaganda ka pa. Mabilis sa mga butika. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Marumi ba ang iyong dugo? Huwag magpabaya kaibigan. Mag-Santon Plus Gold na. Santon Plus Gold. Dahil ito'y subok na makatutulong sa iba't ibang uri ng karamdaman. Ang Santon Plus Gold ay merong ampalaya, mangosteen, manunggay, spirulina at garlic. Kaya mag-Santon Plus Gold na. Mabibili sa mga butika. DCXL 558. DCXL Radyoman Report. Tayo kasama sa puntong ito, tanggap po na tayo ng report sa labas po ng ating himpilan. Ilang mga Pilipino hati ang reaksyon sa mga inaasahan na mga ito sa sona ng ating Pangulo. Ang kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman, Marjo Domingo. Mga kasama, State of the Nation Address na ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ngayong araw, July 27. Narito ang hating reaksyon ng ilan sa ating mga kasama sa ika-5 sona ng Pangulo. Angel Divina Supil, 70 years old. Kumbinsido naman siya na natupad naman ng Pangulo ang ilang mga sinabi nito sa kanyang sona noong nakaraang taon kung saan naramdaman naman niya umano ang mga ito. Ang mga sinasabi ni Presidente noong sona niya. Pero yung iba natupad naman. Ay yung mga hospital, yung mga
mga para lang. Ramdaman naman. Yung mga sinasabi ni Presidente, mayroon nang may kulong. O totoo naman. Prove naman ako. Samantala, panawagan naman ni Nanay Ludovina na sana ay malutas na ang mga problema sa bansa, lalo na sa kahirapan at sana umano ang mga sabihin ng Pangulo at kalimang sono nito ay matupad. Sana yung mga malutas na mga problema dito sa kuha natin, sa bayan. Lalo na yung kahirapan ng mga tao. At saka sa lahat ng mga sinasabi ni Pangulo, sana matupad. Habang si Johnny naman, 47 years old, wala na siyang inaasahan sa zona ng Pangulo dahil anya ganun pa rin naman ang sistema at magdudulot lang ito ng abala sa mga papasok sa eskwelahan at mga may trabaho. Puro kaguluhan lang ang yan, sigurado. Marami lang maabala. Ganun pa rin naman sistema niyan magsusona, magsasabi, pero wala naman nalulutas. Lalo lang lumalaki. Lalo lang ngayon, tataas na naman daw yung gasolina. Saka yung mga krudo. Kami, 3 gas ginagamit namin. Sabay-sabay pag nagluluto. Kaya malaki epekto sa amin nung dating 900. Pero mo naging 1.5. Pero mo, laking kawalan sa namin. At yan lamang ang ilan sa mga inaasahan ng pulso ng taong bayan sa maging zona ng Pangulo mamaya. Ngayon nga ay kasalukuyan nga na gumagawa na ng inspeksyon si PNP Chief General Nartates dito yan sa may People Power Monument. At kasalukuyan na rin tayong paalis kasi may pupuntahan muli tayo ng mga inspeksyon. Hindi pa natin sigurado kung saan ito pero possible dumiretso rin ito mamaya-maya sa Batasan Complex. At yan muna ang update. Dito lang yan sa People Power Monument. Kasama mo sa kasama sa Armen Manila, Radyoman Marge Domingo, sa Armen. Magpahinga rin ha, Marjo Domingo, kapag may pagkakataon. Sona ng Pangulo, ang ika-5 yugto. RMN Networks Special Coverage. Kung kasama natin si Idol Lawrence Martinez mula sa Lawag, magtungo naman tayo sa Dagupan. Naroon si Idol Joanna De Vera ng IFM Dagupan. Magandang umaga na imbagabigat, Idol Joanna. Yes, mga kasama dyan sa atin, no? Ngayong umagang ito, Idol, ay mahigit 1,000 tauhan ng Police Regional Office 1 o PRO1 ang ipinadala sa National Capital Region upang tumulong sa pagpapatupad ng seguridad para sa ika-5 State of the Nation Address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw ng Lunes. Ayon yan sa PRO1 at kabilang nga dyan yung mga ipinadala ng mga tauhan ay mga miyembro ng Civil Disturbance Management at iba pang suporta or support personnel bilang bahagi ng pambansang security deployment ng Philippine National Police para sa taunang pag-uulat ng Pangulo. Ilan pa sa nais din na marinig dito sa zona nitong mga Pangasinense, no, ay itong mga problema pagdating sa sektor ng edukasyon, sa infrastruktura at maging sa disaster preparedness. Maraming salamat, Idol Joanna De Vera. Meron ka pa bang mga pahayag? Or may mga, asan ba yung mga pagkilos dyan gaganapin, Idol Joanna? Yes, nakakasama sa ngayon wala pa tayong nababalitaan na pagkaroon ng kilusan o kaya naman protesta sa sabay dito sa may State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Pero sa isa sa mga nakapanayam natin sa ilang sektor ng komunidad dito sa Pangasinan, yun nga yung ilan sa mga pinunto nila. Sabay din dito sa seguridad na ipinapamutawi ng ating Police Regional Office 1 at Pangasinan na PPO na patuloy yung kanilang pagbabantay dito sa ating lalawigan habang magaganap itong State of the Nation address, no? At isa pa dyan, pinalakas din ng PRO1 ang mga hakbang sa seguridad dito sa Pangasinan at maging sa buong rehiyon sa pamamagitan ng mataas nga nila na police visibility, yung kanilang pagpapaigting sa intelligence monitoring, checkpoint operations at koordinasyon dun sa iba pang law enforcement agencies para mapanatili ang kaayusan. Yan muna yung mga latest na update dito lamang sa bahagi ng lalawigan ng Pangasinan. Partikular dito sa Dagupan City, kasama mo mula dito sa IFM Dagupan. Ako si Idol Joanna De Vera, tatak, Armen. Maraming salamat, Idol Joanna De Vera. Balikan natin si Idol Lawrence Martinez. Baka meron ka pang mga tanong sa ating special guest, si Professor Sunny Africa.
Okay, meron lang akong dito kasi sa Ilocos Norte, Sir Sonny, no, merong isang infamous na issue dito. 'Di ba, may Paxilica. Dito naman po meron pong offshore windmill farm na ipapatayo raw. So ano pong masasabi natin dito, sir? Is it beneficial to the public or meron pong disadvantage po ito sa atin? Well, sa amin, as long as dumadaan naman sa proseso at walang nadidiskaril na paghanap buhay ng mga mangisda, okay lang. Pero siguro maging malino din, kahit na renewable energy, kung hawak ng pribadong kumpanya at papatok yung bill ng negosyo, magiging mahal pa rin eh. So sa amin, kailangan masapol yung punto na kung gusto natin ang murang kuryente, gawin natin tulad ginagawa ng Vietnam, kung saan state monopoly yung generation, distribution, at yung transmission. Kung wala yung ganong klaseng pagpatakbo ng industriya ng kuryente bilang serbisyo, kung bibigyan siya ng negosyante, magiging siyang negosyo at masyadong mahal. So dapat ito ay public. Gobyerno ang magpapatakbo. Yes po, kasi masisingil natin yan. Kasi right now, sisingilin natin isang private firm na kumikita. Hindi na trabaho ng negosyo. Ang trabaho ng negosyo, kumita. Ang trabaho ng gobyerno, serbisyo. So sa amin, kung susing industriya tulad ng kuryente, dapat dominant yung privado, yung public sector, hindi yung privado. Idol Lawrence, baka meron ka pang mga huling pananalita bago namin kayo, alam ko, special coverage din sa IFM Lawag. Correct. Kamusta bang paghahanda nyo dyan, Idol? Ito, kasamang Angel at kasamang Zander. Ano ba yun? Talagang pinaghandaan natin to. Unang-una sa lahat, first time kong magsalita nationwide. Ayan, oo. Pangalawa, Okay lang. Opo. Na And, mag-Ilocano ka, okay lang. Maintindihan yan. Okay lang. Okay lang, Big Joy. Ayan, and ito, maraming salamat po sa pag-invite sa akin bilang anchor dito. And of course, maraming salamat po sa inyong lahat, lalong-lalo na sa RMN. And of course, ang panalangin lang po namin dito sa Ilocos Norte ay maging matiwasay and of course peaceful and of course maging ligtas ang ating Pangulo sa ating zona mamayang hapon. And we're expecting so much more mula po dito sa Ilocos Norte. Oo. Idol, curious lang ako, no? Based dun sa inyong pakikipag-usap sa mga Ilocano dyan, di ba nagkaroon ng rift pa? Parang kumbaga hindi na okay yung relationship ni Ma'am Amy at ni kanyang ading na si Bongbong. Anong reaksyon ng mga kababayan natin dyan? Parang pag nakakausap nyo sila, yung mga sentimiento ba? Oo. Bale dito, parang nonchalant kasi yung mga Ilocano pagdating sa mga usaping ganyan. Lalong-lalo na't napamahal na siguro yung ang mag-ading na yan dito sa Ilocos Norte, lalong-lalo na si PBBM and of course si Senator Amy. Wala akong nakikitang parang sinasabi nila na vocal yung mga tao dito, pero pagdating sa social media, grabe, may mga pro PBBM and meron namang pro Manang Amy, ganon. Pero pag kinausap sa interview personal, ayaw nila magsalita. Ayaw nila. Baka maging deseparacidos. De joke lang. Oo. Idol, sige bago tayo mapahamak. Maraming salamat. Maraming salamat, Idol Lawrence Martinez. Maraming salamat po. Maraming salamat kay Idol Lawrence Martinez ng IFM Lawag. Naka-live ba tayo? Pa-edit out nga nun. Hindi, balikan natin. Seryosong usapin. Si Professor Sunny Africa, ang Executive Director ng Ibon Foundation. Meron ho kayong ginawang mga pag-aaral. Una ho sa lahat yung based po dun sa inyong assessment, no? Jobs, poverty, and inequality. Ano ho yung lumabas dito, sir? Mas gusto sana pakinggan si Sir Lawrence Medyo exciting yung kwentuhan. Exciting part. Sabi niya, parang hindi naman daw nagre-react masyado ang mga Ilocano. Siguro parang sa Davao din. Konting pisil pa, magkasalita si Sir Feeling ko parang Davao din yan eh. Ayaw din nila magsalita. Solid kasi sila solid north. Correct. Going back. Well, sa amin, simple lang yung pag-aaral namin. Nagtipon kami ng datos mula sa PSA, mula dun sa Bangko Sentral, mula dun sa social weather stations. Simpleng konklusyon namin. Sa ilalim ng panunungkulan ni Pangulo Marcos, sa dami ng poder na meron ng presidency, dumami ang mahirap ng pamilya, dumami ang nagugutom na pamilya, humigit dumoble, habang yung mga pinakamayaman, nag-triple yung yaman.
nagkaroon nga tayo ng ating unang trilyonaryo. So sa amin, hindi yung katanggap-tanggap na sa gitna ng grabeng kahirapan ay may tuloy-tuloy na yumayaman dahil sa mga patakaran sa gobyerno. So yun ang basic conclusion namin at nakakalungkot yun kasi hindi naman tama na may konsentrate yaman at poder doon sa iilan. Kumbaga, nag-vicious circle tayo. Kung kumonsentrate yung yaman, kukonsentrate yung poder sa politika, at habang kumukonsentrate yung poder sa politika, gagamitin yon para higit pa yumaman. Medyo delikado sa amin yon para sa demokrasya natin. Doon naman, Sir Sunny, sa inyong pag-aaral hinggil sa kapakanan ng ating mga manggagawa, especially nung Sabado, in-implement na yung first tranche, Laki nun. na pagtataas ng sweldo. 60 pesos. 60 pesos. Sa January, yung nalalabing 25 pesos. Sapat ba ito sa inyong pag-aaral? Okay. Alam mo, special talaga yung NCR eh. Sinuma namin yung takbo ng minimum wage mula 1989, nag-regionalization. Alam niyo ba kung ni-average yung lahat ng minimum wages, mas mababang minimum wage ngayon kaysa noong 1989. 20% less ang minimum wage ngayon kumpara sa 1989. With the exception of NCR. Kung yung on average 20 to 21% ang bagsak ng halaga ng sahod, sa NCR tumaas ng about 7 to 8%. Siguro dahil nandito kayo. Nanditong media, maingay sa Metro Manila. Nandito pinakamaraming union, Correct. dito yung malaking kilos protesta. Pero para sa amin, hindi yun tama na nahuhuli yung mga rehiyon. Kaya sa amin, pati yung pagreklamo ng mga negosyante na hindi nila kaya, hindi yung totoo. Promise, wala pa ni isang negosyante sa ilang dosenang wage hearings na dalahan namin sa Kongreso, sa regional wage boards, magreklamo mga negosyante, wala ni isa naglakas loob na ipakita kanyang financial statements at ipakita na hindi nila kaya magbigay ng disenteng sahod. Yun ang sinasabi kasi pag nagtaas daw ng sweldo, maraming magsasala, maraming babangkarote. Mga Especially, SMEs. yan, MSMEs, Sir Sunny. Itong 85 pesos, Oo. batay sa PSA data to sa pinakamalaking survey ng negosyo sa Pilipinas, covering lahat ng negosyo, ng lahat ng laki, lahat ng sektor, lahat ng rehiyon. Alam mo ba yung 85 pesos na yan? 5 to 6% lamang ng tubo. Ng gobyerno. Ay, No, ng ng negosyo. kumpanya, ng company. On average yan. So, syempre, kung mas labor intensive, mas mataas. Pero, on average, 5%. So, yung mga sinasabi ito mga nakarang araw, naku, titiklop yung mga negosyo. Naku, makakasama Ekop to. yan Ekop ang nagsasabi. Kaya nagsabi, di ako. Na-interview naman kasi Paki-edit sila. out. Paki-edit out. Di, naka-live tayo, wala nang bawian. Eto naman yung urban poor. Ang sabi niyo sa inyong pag-aaral, at least 3.7 million ang informal settler families pa rin hanggang sa ngayon. At may backlog pa. Opo, kasi unfortunately, yung gobyerno, sa laki ng budget niya, hindi actually ginagamit para dun sa nakararami. So, halimbawa, isipin yung pagpapagawa ng bahay. Kung pinapaubahay siya sa private sector at bibigyan ng insentibo ang mga malalaking real estate developers, essentially, sinasubsidize yung negosyo ng real estate developer habang nagiging masyadong mahal pa rin yung pabahay. So para sa amin, babalik tayo. Hindi to pagiging masyadong palaasa sa gobyerno. Kundi, ganun ang sitwasyon. Yung usapin ng pabahay, mabigat sa bulsa yan. So para maging magaan sa bulsa ng mga mahirap na pamilyang Pilipino, kailangan mas higit na makilamang gobyerno at hindi ibigay yung pabahay sa negosyante. Kasi ibebenta niyan, pagkakitaan niya yan. So sa amin yung, actually, underestimate pa nga yan eh. Tingin namin, mas marami pa ba? Pero ito lang kasi yung siguro exaggerated. Naka-record din po siguro eh. No? At doon sa pag-aaral nyo naman sa ating mga magsasaka at mga mangingisda, kasi naapektuhan din po sila ng krisis. Daw ang sinasabi, nabigyan naman ng ayuda. Okay. Trivia. Ayan, sige po. Yung Uplift website ng gobyerno, yun ang programa nila para sa ayuda. Alam nyo ba, hindi po umaabot ng 50,000 magsasaka mangingisda ang inuulat nila ng tulungan nila. Out of, depende sa taon o sa buwan, 9 to 12 million ang nasa agricultural sector. Yung Uplift website, kagabi ko lang chinek Opo. Website na mismo nila yan. Mismo na website yan. Oo. Pagpalagay natin, magyayabang sila doon. Ang naulit lang din ng tulungan, parang 45 or 46,000 ng magsasaka mangingisda. So mukhang hindi yan part ng SONA. Depende kung magsabi ng totoo. Panghawakan naman natin totoo. Sana sabihin ni Pangulo Marcos, nahihiya ako, ito na nabigay kong tulong. Pero hindi niya naman gagawin yon. Malay natin.
pwede naman pwede naman magka-epiphany yung mga tao at magbago. Actually po, may comment ho dito maganda. Tatagalugin ko na lamang po, no. Yung advisor po na guest po ninyo, kumbaga, he knew what's better for us. Pero, hindi pa rin naman siya ang presidente. At hindi rin naman po kayo kinukuha ang advisor. Nakakalungkot lang. Sabi ni Ma'am Melanie de la Cruz. Kumbaga, nakokonsult ba kayo pag ganyan? Parang tinetext ka ba ni Attorney Claire Castro? Total, may mga studies sa yung silang ginagawa. Oo, parang ganun Baka ho, magamit ito ng ating pamahalaan. Alam nyo, yung datos namin galing sa gobyerno. So, wala kaming sinasabi na hindi alam ng gobyerno. Ang mas dapat tanungin, hindi yung sino nag-advise sa kanila. Ang dapat tanungin, bakit kahit alam nyo na dehado yung mahihirap, bakit yung poder at rekurso ng gobyerno pinapayaman yung iilan? So, hindi yung question ng advice eh. Question niya ng ang corny, no? Political will. Kung gusto, maraming paraan iangat ang kalagayan ng ordinaryong Pilipino. Kung ayaw, maraming dahilan. Ay, external factor, flood control scam, ay, gera sa gitnang silangan, ay, may bagyo. Hindi yung totoo. Kung gusto ng gobyerno, ang dami-dami niya rekurso, poder, para iangat yung kalagayan ng ordinaryong Pilipino. So, hindi advice ang kailangan nila. Pagpapasya ang kailangan nila. At political will. Ganda, oo. Kasi kung wala yun, wala. Puro press release lang tayong lahat. Naisip nyo na hubang maging spokesperson? Tawa na lang si Sir Sunny. Ayaw. Baka may mga comment po kayo. Sabi naman ni Texter 6607, good morning po Sir Xander and Ma'am Angel. Watching your live telecast po ngayon. Ang ganda po ng paksa. Very relevant and napapanahon. Keep it up. Ang galing po ninyo. Nakabang po kami sa SONA. Ano pong pangalan po ninyo, Texter 6607? Para kayo po ay mabati natin. Thank you po sa inyong comment. At siguro pang huli na lamang, mensahe po sa ating mga kababayan dahil ilang oras na lamang, Sir Sunny, maririnig na natin ang talumpati ng ating Pangulo. Sa lahat ng mamamayan, alam niyo ang tunay na kalagayan ng bansa. So sa akin, wala kami may dadagdag. Kung anong nararamdaman nyo, totoo yan. Kung taliwas yung sabihin ni Pangulo Marcos, huwag natin palagpasin na hindi sinasabi sa atin ang katotohanan. Kasi kung hindi natin tanggapin kung gaano kalawak, gaano kalalim ang problema, mahirap pagtulungan ng solusyon. So sa amin, wala kami madadagdag. Yung mga datos namin, alam ng gobyerno yan. Yung araw-araw na buhay ng ordinaryong Pilipino, alam niyo yan sa pang-araw-araw na buhay. So, pakinggan natin yung SONA. Hope for the best. Mahalin natin maging tapat yung Pangulo sa atin. But more than that, tuloy-tuloy dapat yung maging mapanuri tayo sa ating sitwasyon at tuloy-tuloy yung pagkilos natin para sa ganap na pagbabago. Opo. Sabi niya ho last year sa kanyang 2025 SONA, bandang introduction po ito eh. Kung datos lang ang pag-uusapan, maganda ang ating ekonomiya. Tumaas ang tinawanan ako agad. Intro pa lang. Intro pa lang ho ito. Pero yung mga kaibigan niya pumapalakpak na dyan. At yung mga reporter nagtatara na kung ilang palakpak na yung nangyari. Pero sabi niya, bumaba po ang inflation at dumami ang trabaho. Mas tumaas ang kumpiyansa ng mga negosyante. Alam nyo, sobrang simple lang. Isang datos ang gusto natin. Nabawasan ba ang mahirap at nangugutom sa Pilipinas? Kung hindi, ano man sabihin niyang numero, walang saysay. Growth, investments, exports, credit ratings, programa niya, walang saysay yon kundi umaangat ang buhay ng ordinaryong Pilipino. So sa amin, all the others, statistika na yan, mahilig kami sa ibon sa numero, pero alam namin, ang pinakamalagang numero, nababawasan bang nahihirap, nagugutom? Kung hindi, hindi. Hindi, pati unemployment, hindi Yes. Kahit sabihin nila dumadaming employment, bakit dumadaming mahirap? Kasi, hindi nga sapat ngayon, magkatrabaho ka, para umangat sa kahirapan. Kapag grabe yun, ganun kalala ekonomiya natin. At speaking of trivia, May trivia ka rin? 124 na palakpak last year sa 2025 SONA at isang standing ovation. Kala mo, Sir, may trivia ha? Sir Sunny, medyo masayahin po kayong tao, no? Dumating ho ba yung panahon na parang galit na kayo at gusto nyong magbasag ng pinggan? Hindi, kasi masayahin po si yung Sir binabanggit po ninyo, kawalan ng trabaho, kahirapan, pero parang nakangiti pa rin. nakangiti pa rin Nagagawang tumawa, di ba? Hindi, well, swerte kami. Hindi kami naghihirap tulad ng maraming Pilipino. Pero para sa amin, tumawa tayo, pero maghalit din tayo. Hindi ibig sabihin na tumatawa tayo, tatanggapin natin. Okay lang tumawa tayo,
Pero kumilos tayo kasi deserve natin ang mas matinong gobyerno. Ang ganda nun. Deserve natin yung rekurso, otoridad, poder ng gobyerno para sa Pilipino, hindi sa dayuhan, hindi para sa trapo, hindi rin para sa oligarkiya ng bansa. Ang ganda nun, partner. Sara Duterte pa rin ang number 1 sa survey. Pa-edit out nga nito ulit. Nakarami ka na. Hirap na yung ating tech. Maraming salamat po sa Ibon Foundation, Think Tank and Research Group sa pamamagitan po ng kanilang Executive Director si Professor Sunny Africa. Sana huwag ka madadala, sir. Opo, sir. Opo. Nakakatuwa kayo. Kahit ang inihanda lang ho namin sa inyo ay banwich at mainit na kape. Na kape. Yun ang importante sa lahat. Diyan lang po kayo. Magbabalik pa ang ating special coverage, ang Sona ng Pangulo. Sona ng Pangulo, ang ikalimang yugto. RMN Network's special coverage. That time check was brought to you by Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. That portion was brought to you by MX3. Dito ako believe. This news is brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Santon Plus Herbal Capsule. Ako si Jessa, 25 years old. Dati may leukemia ako. Kasabay sa pag-take ko ng aking mga gamot, ang Santon Plus Herbal Capsule. Ang laking tulong talaga ng Santon Plus. And finally, I'm a leukemia survivor. Santon Plus. Mabibili sa mga butika. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. Bright Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Bright Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Araw-araw, MX3 para MX-Traordinary. With Alpha, Beta, Gamma na sangkap nito. Tunay, original at natural na suplemento. With MX3, some coffee and tea. With MX3, it's for you and me. With MX3, dito ako believe. I am Dulce, your power singing diva. Sa MX3 capsule, dito ako bilib. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Be extraordinary with MX3. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. Wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya. Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Yvonne, isang estudyante. Laki ang pasasalamat ko sa Santon Vitamin C. Pagbuklat ko pa lang ng module ko dati, inaantok na ako. Sa ngayon, araw-araw na akong ganado at always alert. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Tayo na sa EO. Tayo'y magpatingin. Tayo na sa EO. Sila'y eksperto at magagaling. Tayo na sa EO. Inyong mata ay mahalin. EO Executive Optical. Ang practical. EO Executive Optical. Ang eksperto at magagaling. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako po si Jonel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. This is a band known as Toast. Baby, I'ma want you.
Baby, I'ma need you. Toast is the best of bread, bringing back the much-loved hits of soft rock band Bread. If a face could launch 1,000 ships, then where Toast, with their feel-good, spot-on sound of the original recordings of Bread, performing with special guest Noel Cabangon, August 12 at the Smart Araneta Coliseum. Tickets at ovationtickets.com. Relive those precious memories with the ultimate Bread experience. Toast, the best of Bread, live. found a diary underneath the tree. From Ovation Productions, Blast TV, and DZXL 558. Catch Toast, the best of Bread, live at the Smart Araneta Coliseum on August 12 and at the Waterfront Cebu City Hotel on August 15, 2026 with special guest Noel Cabangon. Tickets to Toast's feel-good concerts that are sure to bring all the memories flooding back are available through ovationtickets.com. Presented by Ovation Productions in cooperation with Blast TV and DZXL 558 Manila. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak. Santon Vitamin C, ang alkaline no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Mamma mia, here I go again. Manila, get ready. Celebrate 50 years of Dancing Queen with the world's #1 ABBA show. It's a sing-along, dance-along extravaganza packed with all the hits and all the fun. Saturday, August 8th and Sunday 9th at the Theater at Soler, Manila. Tickets available now to Soler Box Office, Ticket World outlets, and online. You will have the time of your life. Presented by Concert Republic. Ito ang DCXL News. 558 kHz. 6 na dekadang maaasahan. Sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng RMN Network sa Mega Manila. Live sa radio at online. Mula sa mga lansangan hanggang sa batasan at sa iba't ibang sulok ng bansa, nagkakaisa ang mga radyoman ng RMN. Hatid ang pinakamalawak, pinakamabilis at komprehensibong coverage para sa SONA ng Pangulo. Ang ikalimang yugto, RMN Network's Special Coverage. Nagbabalik ang State of the Nation address, ang ikalimang yugto, the RMN News Special Coverage. Ako po si Radyoman Zander Cayabyab. At ako po si Radyoman Angel Garcia. At inaayahan po namin kayong sumama sa ating talakayan. Ang daming nakikinig at nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube, maging sa radyo. At syempre po, mamaya meron tayong special guest ulit. Star-studded po ang ating broadcast ngayong umaga. Kaya pwede po kayo magkomento sa ating Facebook at saka sa YouTube dahil live na po tayo kung ano po ang nais nyong marinig sa ikalimang SONA ng ating Pangulong Marcos. Ang ating text line naman ay 0961-630-7106. May report muna ang ating mga radyoman na nasa labas po nating himpilan. DCXL Radyoman Report. Ilang mga senador naghayag ng mga nais marinig sa SONA ng Pangulo mamayang hapon. Ang kasama natin sa balitang yan sa XL Radyoman sa Conde Bata. Good morning! Conde. Good morning, Radyoman Zander. Hello? Good morning, Yan, Radyoman Zander. Radyoman Angel. Ayan, naririnig? Yes, good morning, Hello? Conde. Go ahead. Yan, good morning. Ay, kagalang-galang ang ating tita Conde. Alam nyo, bibihira lang tayong maging ganito na nakaiba yung kasuotan natin. Anyway, malinaw na roadmap para sa paghahatid ng dekalidad na trabaho, maayos na edukasyon, at pagkawala ng kagutuman ng nais namang marinig ni Senator Joel Villanueva sa SONA mamayang hapon ni Pangulong Bongbong Marcos. Dapat anyang masagot sa SONA ang maraming katanungan ng mga ordinaryong Pilipino katulad ng trabaho, pagkain, kahirapan at edukasyon.
sa mga kabataan. Kinukuha ni Villanueva na patuloy na nahihirapan ang mga Pilipino, yung ating mga kababayan sa tumataas na bilihin at wala ng kasiguraduhan sa ekonomiya, gayon din ang pagtaas sa unemployment rate, hunger incidence rate, inflation at mababang literacy rate. Para naman kay Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, inaasahan naman niyang ilalahad ni Pangulong Marcos sa mga nagawa ng administrasyon at ang tugon nito sa iba't ibang suliranin ng bansa. Tiwala naman si Senator Dito Lapid na ilalatag ng Pangulo sa kanyang SONA mamaya yung mga aksyon ng gobyerno para sa pagpapabuti ng buhay ng bawat Pilipino, lalo na ngayon sa epekto ng global crisis. At Rajuman Zander and Rajuman Angel nagbukas itong Senate session, second regular session ng 20th Congress ngayon pong umaga, alas 10 ng umaga. Pinangunahan kanina ni Senator Camilo Villar ang opening prayer at ngayon ay pinangungunahan ni Senate President Sherwin Gatchalian itong pagbubukas ng sesyon. At mamaya ay magpapasa sila ng resolusyon para i-inform ang Malacanang, gayon din ng House of Representatives, na magko-convene mamayang hapon ang dalawang kapulungan ng Kongreso para pakinggan ang ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. At pakinggan muna natin itong ongoing na pagbubukas ng sesyon ngayong second regular session ng 20th Congress. Nagsasalita po ngayon si Senate President Sherwin Gatchalian. Yes, batay sa namomonitor natin, Rajuman Zander, ay pinapakita niya yung lagay ng ating ekonomiya ngayong taon. At kanina, nagbibigay din ng statement itong si SP Wing Gatchalian na nais niyang marinig din mamaya sa SONA ng Pangulo yung plano para sa paglago ng ating ekonomiya. Ngayon, inilalatag niya yung national budget, particular na pinakamataas for this year, itong education budget, Rajuman Angel and Rajuman Zander, and ina-expect niya mamaya na mayroong iuulat na development itong si Pangulong Bongbong Marcos na pinakamalaking budget. Ayun, pakinggan natin itong pahayag ni SP Wing Gatchalian. Transparency portal. These reforms must continue so our people can see that government is accountable and reliable. Kasabay ng maagap at masusing pagpapasa ng pambansang budget para sa susunod na taon, 5 pangunahing usapin ang tututukan ng inyong Senado. Mataas na presyo ng mga bilihin, maliit na take-home pay ng mga manggagawa, mahal na singil sa kuryente, kakulangan sa infrastruktura at transportasyon, at kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay. Anuman ang ating katayuan sa buhay, ramdam nating lahat ang bigat ng mga problemang ito. First, we will address the continued rise in food prices. Over the past year, the average price of regular milled rice, a staple in every Filipino household, increased by almost 20%. Upang matiyak ang sapat na supply at abot-kayang presyo ng bigas, bibigyan natin ng prioridad ang mga amenda sa Rice Tarification Law na kabilang sa mga prioridad na panukala ng LEDAC. Titiyakin din natin sapat ang reserbang bigas ng NFA habang pinoprotektahan ang kita at kabuhayan ng ating mga magsasaka. Pangalawa, sa ating tututukan ang perang na iuuwi ng ating mga manggagawa. Dito nakasalalay ang kanilang kakayahang mapag-aral ang kanilang mga anak, magbayad ng kuryente at matugunan ang mga pangangailangan ng kanilang pamilya. Dahil sa mataas na inflation, nabawasan ang purchasing power o tunay na halaga ng perang kinikita ng ating mga kababayan. Ang halaga ng 100 piso noong 2018 ay katumbas na lamang ng 74 pesos ngayon. Kaya magiging prioridad ng inyong Senado ang Ginhawa Bill. Simple ang layuning ito, dagdagan ang take-home pay ng ating mga manggagawa. Sa ilalim ng panukala, ang kumikita ng hanggang 400,000 pesos sa isang taon ay hindi na magbabayad ng income tax. Tataasan din natin ang tax-free ceiling para sa mga bonus. Alisin din ang buwis sa overtime pay, holiday pay, night shift differential, hazard pay at service charge.
Third, we will address the rising cost of electricity. Since December of last year, residential electricity rates in Metro Manila have steadily increased. By June, 4 months into the US-Iran war, consumers were paying as much as 14.50 pesos per kilowatt hour, up from 12.20 pesos during the same period last year. According to the recent Department of Energy briefing, the Philippines recorded the highest average electricity rate among ASEAN countries in June. These increases place an unfair burden on consumers and underscore the need for effective electricity regulation. Your Senate will work closely with the Executive and prioritize another LEDAC measure, the ERC Strengthening Bill. This measure will improve oversight, hold industry participants accountable, and ultimately protect ordinary consumers. The burden of high electricity costs extends beyond electricity. We also feel its effects in the transport sector, where our continued dependence on important petroleum leaves workers, commuters, and motorists vulnerable to events beyond our shores. The continuing effect in the Middle East has exposed the extent of this vulnerability. At the height of the crisis, diesel prices spiked to as much as 153.70 pesos per liter. The transport sector accounts for 49% of our country's petroleum imports. Your Senate will prioritize amendments to the Downstream Oil Industry Deregulation Act, another LEDAC priority measure. We will pursue greater transparency in the components of pump prices so that government can determine whether increases reflect global market prices and legitimate cost of unreasonable margins that should not be passed on the consumers. Fourth, we will focus on infrastructure. The fastest way to invigorate the economy is by accelerating infrastructure spending. Your Senate will prioritize the Master Plan for Infrastructure and National Development, or MIND Bill, another important LEDAC measure. It will establish a 30-year plan that will link and coordinate key infrastructure projects, including roads, airports, hospitals, and energy pipelines. This will help create jobs, attract investments, and drive long-term economic growth. Ikalima, tututukan natin ang pagpapalakas ng mga MSMEs. Tinalakay na natin ang ilan sa mga reformang isusulong upang mapababa ang presyo ng mga bilihin at singil sa kuryente, madagdagan ang take-home pay ng mga manggagawa, at mapabuti ang infrastruktura at transportasyon. Ang susunod nating bibigyan ng pansin ay ang pagkakaroon ng matatag at marangal na trabaho. Mula noon Mayo 2025 hanggang Mayo ng taong ito, mahigit 660,000 ang bilang ng mga Pilipinong nawalan ng trabaho. Upang maibalik ang mga nawalang trabaho at makalikha ng mga bagong oportunidad, kailangan natin palakasin ang mga negosyong nagbibigay ng hanap buhay sa ating mga kababayan. Kaya bibigyan natin ng prioridad ang mga amenda sa Magna Carta for MSMEs. Isa rin ito sa mga prioridad na panukala ng LEDAC. Mahalaga ito dahil 99.7% ng mga rehistradong negosyo sa Pilipinas ay mga micro, small, and medium enterprises or MSMEs. Hindi lamang sila nagbibigay ng hanap buhay sa milyong-milyong Pilipino. Sila ay bunga ng pagsisikap at pangarap ng ating mga kababayan mula sa mga negosyong minana sa pamilya hanggang sa mga nagsimula sa garahe o maliit na food cart. Anuman ang uri, mahalagang haligi ng ating ekonomiya ang mga MSMEs. Kabilang sa mga reformang isinusulong sa Magna Carta for MSMEs ang mas madaling pagkuha ng puhunan at credit guarantees, pati ang access sa shared services, machinery at technical support. Mabibigyan ang ating mga MSMEs ng mas maraming pagkakataong makilahok sa mga proyekto ng gobyerno. Pabibilisin din natin ang proseso ng pagbabayad sa kanila. Malaking bagay. Balikan natin si Radyoman Conde Batak. Conde. Yes, Radyoman Dander and Radyoman Angel. At inilalatag ngayon sa sesyon nitong si Senate President Sherwin Gatchalian yung mga magiging priorities ng ating Senado ngayong ikalawang second regular session ng 20th Congress kung saan pagtutuunan ng pansin yung mga priority bills under LEDAC pero may top 5
na pagtutuunan ng pansin itong ating mga senador. Una dyan yung pagtaas ng bilihin tulad ng mga pagkain, yan yung isa sa mga ireresolba din ng ating Senado. Dagdag, pangalawa ay yung pagpapababa ng take-home, yung mababang take-home pay ng ating mga kababayan ay isusulong nila na maitaas sa pamamagitan niya ng tataasan yung tax-free bonus, hindi na rin bubuisan yung ilang mga allowances, yung mga incentives na nakukuha ng ating mga manggagawa. At tutugunan din yung mataas na singil sa kuryente kung saan pangunahin nga dyan ay papalakasin yung ERC bill na isinusulong para yung mga singil sa kuryente natin ay matugunan dahil naging problema ito lately, Rajuman Angel and Rajuman Dander, yung biglang pagtaas singil sa kuryente. So isa yan sa mga tututukan ng ating mga mababatas. At dagdag pa dyan, ika-apat, ay pagtutuunan din ng pansin yung infrastruktura at transportasyon na nagiging dahilan kung bakit nagiging mabagal itong pag-usad ng ating ekonomiya, lalo na sa infrastructure. Rajuman Angel and Rajuman Dander, naka-apekto dito yung naging issue nga sa maanumalyang flood control projects kung saan malaki ang naging kabawasan sa pagtatayo ng mga infrastruktura. Ito yung naka-apekto sa ating mga kababayan, partikular sa pagbibigay ng hanap buhay sa ating mga ordinaryong manggagawa. At panglima dyan ay yung kawalan ng kasiguraduhan sa hanap buhay, yung trabaho ng ating mga kababayan ay partikular din na tututukan ng ating mataas na kakulungan. And after nitong speech, nitong si Senate President Sherwin Gatchalian, ay magpapasa sila ng resolution informing the President na mamayang hapon ay magkukonvene itong ating dalawang kapulungan ng Kongreso para pakinggan itong ikalimang State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina sa loob ng session hall ay hindi lang mga senador yung naroroon, may mga dignitaries din. Andito rin si dating Senate President Franklin Drilon, yung mga wives ng ating mga senador ay kasama rin sa mga bisita ngayon dito sa loob ng plenaryo ng Senado. So mamayang tabayan